Buksan mo pinto! Buksan mo ang pinto! Taser! 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 May nangyaring patayan sa lungsod namin kanina. Nasa likod ng sasakyan ng aming unit na investigasyon sa krimen. Pupunta kami sa lugar para tingnan ang nagawa namin. Sa ikatlong kalye, wala siyang tinutukan ng baril. Baka siya ang suspect sa pagpatay. Oo, narinig ko na. Malapit na, kaya sasama ako. Pero what do you think, guys? Come out to Patrick. And these people get into that new neighborhood just east of it. Sa silangan lang nito. Good stickhead. Tuloy lang tayo, tuloy lang ang galaw. Layuan natin siya. Papalapit siya sa atin. Coming back out towards him here, guys. Watch it. Humihinto siya. Humihinto siya. Calling the force lady. Lumabas ka sa kotse na yan. Tumayo ka! Hindi ko kaya. Tara na, pare! Anong ginagawa niyo sa initan? Anong ginagawa niyo sa initan? Anong ginagawa niyo, pare? 100%. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo sa bukid? Positive ID! Positive ID! Huwag kang manlaban. Tara na, pare. Sinusubukan namin pumunta sa bukid. Pare, tara na. Sarge! Relax. Oo nga. Muntik mo na kaming madali. Walang magaling. Hahawakan ko sana yon. Pare, nung ginagawa niyong sayaan niyo, bro. Bakit mo ako sinusubukan banggain, pare? Kumabig ka papunta sa akin! Sorry. Dalawang beses mo rin akong kumabig papunta sa akin. Ay, tapos na ang laro. Ipit-pit to siya. Tumahimik ka! Ang galing mo, pare! Tama, kumabig ka papunta sa akin! Sinusubukan kong ilatag ang mga spike. Di ko na alam ilalagay sa bakuran, bro. Saludo ako sa'yo. Uy, Mike, dito lang ako, tol. Gusto lang kitang kausapin. Nasa gitna siya at sinusubukan kausapin ako. Hindi. May sasabihin ako sa'yo, pare. Sasabihin ko. Sa'yo kung ano, pwede ko bang sabihin ulit o kakasuhan ka rin ng resisting? Tara na. Sige, pare. Halika, sumunod ka sa akin. Nagkaroon tayo ng lantarang pagpatay sa katanghaliang tapat. Nakuha natin ang tamang impormasyon sa suspect. Nasa sasakang ito ang suspect. Itinapat niya ang sasakyan sa mga pulis. Kaya kailangan kong umatras at umiwas. Kung hindi, mababangga niya ako. Hinuli namin siya, hinila palabas ng sasakyan at inaresto. Ngayon, layunin namin mailabas siya agad at tinisin ang lugar. Magaling na trabaho, CID at VCAT Patrol. Pumunta rito ang hepe at kapitan namin. Nagkaisa kami para mahuli ang mapanganib na tao. At nagawa namin yon. 3 November 22. Tutulong kami sa deputy na sumita ng sasakyan at nakita ang driver na sumisira ng droga bago tumakas sa mga deputy.
Hindi ko alam kung ano ang ilalagay. Susubukan naming harangin siya at maglatag ng stop sticks para mapatigil siya. Mag-ingat, maghahagis ako ng sticks. Sige, tingin ko tinamaan ko ang isa sa mga gulong. Naniniwala akong tinamaan ko ang gulong ng kotse, kaya sana sumabog ito para matigil ang habulan. Uy, sinasaksak niya ang sarili niya. Sinasaksak niya ang sarili niya. Kunin ko ang shield. May shield na ako. Sandali lang. May shield na ako. May shield na ako. Gamitin ang taser. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Tejo, Tejo, Tejo. Taser, taser, taser. Dapa, Dapa, Dapa. Ilabas siya! Hindi ba? Brandon, nahuli mo ako. Ay bro, hindi ko nilaladian bro. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan, Tony. Paano mo mapapanatili? Siya? May kutsilyo ako. Wala akong makita sa damit, pero makikita ko rin siya. May mga milya pa tayo na kaya akong gawin ito. Alam niyo ba kung saan siya galing? May kumuha na ng kutsilyo. Stand by. May nalunok ka ba? Naririnig mo ba ako? May nalunok ka ba? Kailangan naming malaman para matulungan ka pare. Para hindi ka mamatay. Tinanggal ko ang mga tusok. May konting gas-gas ka sa braso. Tinodo niya. Ganito ang itsura nito. Oo. Patumbayin mo siya doon. Hindi ko lang talaga magawa. Gamitin mo na ang taser. Tumigil siya sa kinaroroonan at sinaksak ang sarili ng kutsilyo sa loob ng sasakyan. Nung oras na yon, nagmadali kami lapitan siya. Tinaser ko siya para mapigilan siyang masaktan at inaresto siya. Paparating ang EMS para suriin siya. Tsaking hindi siya lumunok ng droga at gamutin ang sugat niya. Ilan ang tao sa likod? 3. 3 sa phone park, isa tumakas sa inyo. 2 ang tumakas. 2 ang tumakas sa inyo. Isa sa mga suspect na nasa loob ng sasakyan na ibinaba niya. Huminto ng dahan-dahan ang kotse at gumuno siya palabas mula sa upuan sa likod ng kotse papunta sa highway. Kaya ngayon, pupunta kami para tingnan ang kalagayan niya at siguraduhin ayos lang siya dahil wala naman siyang kaso. Mula sa ospital gamit ang E-Class, nahuli sila ngayon dahil sa ipinagbabawal na gamot, hindi paghinto sa asul na ilaw at orihinal na kaso ng traffic stop na may kaugnayan sa kagamitan. Ngayon, tumutugon kami sa negosyo na tumawag dahil may lalaking sumuntok at nabasag ang bintana. Kaya tiyak na isang lalaking Hispanic na sa huling bahagi ng 30 o nasa 40 nakasuot ng itim na muscle shirt at posibleng itim na shorts. Gusto talaga naming makontak ang lalaking ito na basta na lang nababasag ng mga bintana, baka nakainom o nakadroga siya. 30, dadaling ko siya sa Sirius at Sierra. Uy, kuya. Uy, umupo ka sa bangketa, umupo ka sa bangketa. Hindi, umupo ka sa bangketa, tumigil ka. Dinedetain ka, bro. Umupo ka sa bangketa. Umupo ka sa bangketa. Uy, umupo ka sa bangketa. Dinidita na ka, ayos ba?
Umupo ka. Uy, dinidetena ka kasi may tumawag sa pulis. Sabi nila, may Hispanic na lalaking nakaitim na sando at shorts na bumasag ng bintana. Sandali, may alam ka ba tungkol doon? Hindi. Bakit ka naman nakakit dito? Hindi, binasag ang bintana nila. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol doon. Hindi. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya umaasta ng ganito. Gumamit ka ba ng shabu ngayon? Hindi naman. Mukhang gumamit ka. Gawan mo ako ng pabor, ha? Gawan mo ako ng pabor, ha? Pwede mo bang itingala ang ulo mo? Itingala mo ang ulo mo. Itingala mo. Pwede mo bang itingala ang ulo mo? Hindi, ganun talaga. Pumikit ka. Ganun talaga, pare. Pumikit ka. Kaya nanginginig ang mga mata niya na siguradong isang malinaw na senyales ng pagiging lango. Maraming obetibong sintomas na makikita mo kapag ang isang tao ay nasa impluensya ng methamphetamine. Kitang-kita mong hindi niya mapigilan igalaw ang mga daliri niya at tuloy-tuloy ang hindi makontrol na paggalaw. Mabilis ang kanyang pagsasalita. Nanginginig ang kanyang mga talukap ng mata. Yan ay ilan sa mga pangunahing palatandaan kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng impluensya ng methamphetamine. Gumagana ito. Tumayo ka sandali. Sige, ibuka ang mga paa. Okay? Kapag nalaman namin hindi ikaw, palalayain ka. Ano to? Say! Ano to? Pepper spray? Pepper spray? Oh. Ngayon, siya isang parolee. Ibig sabihin ay siya isang nahatulang kriminal. Nang pinirmahan niya ang hatol, pumayag siyang hindi magmay-ari ng baril o pepper spray. Kaya mukhang krimen ngayon ang pag-angkin ng pepper spray. Oy kuya, dadalhin ka namin sa istasyon namin. Ayos lang ba? Sa kasamaang palad, ayaw ng saksi na pumunta rito at kilalanin siya. Hindi pa natin siya pwedeng kasuhan ng felony vandalism, pero marami pa tayong ibang felony cases gaya ng paglabag sa parole, pagdadala ng pepper spray, at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dadalhin namin siya sa istasyon dahil baka magpatuloy pa siya sa gulong ngayong gabi. Tatawagan din namin ang parole officer niya para i-report ang paglabag. Pupunta kami ngayon sa isang kasalukuyang nagaganap na pagnanakaw. Ayon sa ulat, may isang lalaki na pilit pumasok sa bahay ng isang tao at nagbanta na papatayin siya. Kinuha niya ang kanyang baseball bat. Lumabas ang lalaki. Tumawag siya sa 911. Ayon sa ulat, nakaupo pa rin siya sa harap ng bakuran dahil naririnig pa rin siya ng babae na nagsasalita. Pupuntahan namin yon dahil ayon sa ulat, posibleng sangkot siya sa isa pang insidente kanina. Gusto rin siyang makita ng pulis doon. Sige. Mayon. Ngayon, detain ka at bawal umalis. Hindi kita makita. Trespassing ka. Naiintindihan ko. Itatapon ko doon. Pupunta ako doon. Hindi ka pupunta doon ngayon. Sinasabi nilang detinado ka. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ako detinado. Detinaro ka. Oo. Hoy! Ang nangyari ay wala ako sa maling lugar. Sige. Ang sinasabi ko, sinusubukan kong bumalik sa kung nasaan ako kanina at kung ano-ano pa. Sinusubukan ko. Hindi agad namin siyang ilalabas. Naglabas siya ng biya at tinutukan ng machete. Sandali lang, kakausapin ka namin saglit, oo. Oo, ginawa niya. Kinuha niya ang baseball bat at machete at tinutukan ako. Hindi ko nga tinanong. Hindi. Ako ang nagtanong. Oo. Pagkatapos ko makita ang ita, Hindi ka pa namin diniditine. Alamin pa namin. Lalagyan ka namin ng posas. Diniditine ka namin. Alamin pa namin. Kausapin mo siya. Paupuin natin siya doon. Sumama ka sa akin, Rashad. Kaya ngayon, nakadetin siya. Nasa harap siya ng bahay, tinulak ang pinto, at baka may nasabi siyang hindi inaamin sa amin. Siya yung lalaking na pepper spray kanina dahil sa paggugulo. Hindi ko sinadyang bilhin ang babaeng yun ng walang dahilan. Wala akong sama ng loob o galit sa babaeng iyon. Totoo, wala siyang halaga, hindi ko rin siya kilala. Hindi ako makakita, napaso lang ako, pare. May kapansanan ako.
Hindi ako nasunog. Wow. Hindi ko nakuha yun. Wow. Wala akong tinagang gawin na masama sa kahit sino. Hindi ko sinira ang kahit ano. Rashad, jersey ba to? Bro, nandito ako. Sumasabay ako dito. Nandito ako. May mga kasama ako. Literal na naglakad ako sa daan, kumatok sa maling pinto. Totoo to. Totoo to. Wala akong armas dito. Hindi ko sinasadya. Sige. Balik na tayo. Rashad. Tego, 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 Tego. Tapos na tayo dyan. Sige. Tapos na tayo. Hindi naman ako pinaalis. Siguradong trespassing tayo sa unang antas ngayon. Sinubukan niyang tumakbo kahit nakaposas habang kinakapkapan siya bago isakay sa kotse. Malamang may kaso rin siyang resisting arrest. Kaya tatapusin nila ang kanilang investigasyon pagdating sa pagkuha ng mga pahayag at mga ganoong bagay. Tapos dadalhin na nila siya sa kulungan. Doon na tayo ngayon. Papunta na tayo sa isang away. Tumawag ang empleyado ng 7-Eleven at sinabing may mga lalaki at babae na nag-aaway sa lokasyong ito. Anong nangyari, Bob? Kasama ka ba sa gulo? Ikaw ba yung nasprayan ng miss? Pinagtulungan nila ako. 10 silang sumugod. Alam mo ba kung sino sila? O basta na lang random? Dito lang sila nagstay kasi nagsimula na. Napadaan ako na nakabike, may 2 babae sa kotse. Nung dumaan sila, may sinabi sila. Tapos huminto sa stoplight. Habang dumadaan ako sa kanila, tinanong ko, "Uy, anong sinabi mo? Anong sinabi mo?" Sabi niya, Tapos nung naging green na ang ilaw, umandar na sila at dito sila huminto. Lumiko siya dito. Ayokong protektahan ang kalinisan mo. Pero sinubukan nilang banggain ako gamit ang kotse niya. Tumalon ako mula sa bisikleta dito. Sabi niya kukunin niya ang kuya niya, tapos tumakbo sa eskinita. Sinubukan kong tumakas, pero hinabol niya ako habang nagbibisikleta. Tapos binangga niya ako sa likod. Pagkatapos kong tumalon sa bisikleta, hinarap at nilabanan ko siya. Maya-maya, 2 o 3 na ang kalaban ko. Binubugbog nila ako sa likod habang binubugbog ko siya. May dumating pang 4 o 5, tapos nagsimula silang bugbugin ako hanggang matanggal lahat ng ngipin ko. Binugbog nila ako, nakatayo lang sila ron, hawak ang bukas na pinto. Shot siya. Hindi ko sila pwedeng papasukin sa pintong ito. Kausap lang nila ako buong oras. Tapos bigla nila akong tinapakan, isinubsob ang mukha ko sa lupa at binasag lahat ng ngipin ko. Pupunta lang ako at kakausapin ng mga empleyado, titingnan kung makakakuha ko ng anumang footage ng camera tungkol sa nangyari. Hindi pa siya tapos, nasa lupa at may ginagawa. Gusto ko malaman, ang makikita niya, hindi pa niya nadadownload ang camera footage. Siya lang ang nagmamalasakit at tumitingin sa mga camera. Diyan mismo. Siya yun! Siyang babae! Siya! Diyan mismo! Oy! Siya ang tinamaan! Siya ang nagsimula ng lahat ng ito! Sila yon! Sila ang nagmamaneho ng kotse! Sandali lang. Oy! Sir! Sila yon! Ano to? Sila yon! Yung 2 babae! Akala niya tititigan lang niya ako! Oh, nagkamali siya ng akala. Akala niya pupunta siya rito para tumawa. Siya yung nagmamaneho, yung puting babae, at yung isa naman ang tumalon papasok. Sumigaw siya para sa kapatid niyang lalaki sa eskinita. Yung kapatid niya ang galing sa eskinita at siya naman ang nagmamaneho. Sinusuntok niya ako at siya rin ang nagkangkangsakan ako habang nakasakay ako sa bisikleta. Nananapak din ako. Lumaban din siya. Kaya ako bumaba ako kasi kaya natin to. Sige, ikulong mo siya. Sige, ikulong mo siya. Bro, tinangkasagasaan ako ng kotse. Seryoso ka ba? Ano ka ba? Hindi ko alam kung ano ang bakuran. Itiko mo ang bibig mo! Ikaw, Malande! Tumahimik ka! Oy! May karapatan akong sabihin ang kahit anong gusto ko. Alam kong biktima ka, pero kung gagawa ka ng gulo, oy! Makinig ka. Alam kong biktima ka, pero nag-eskandalo ka rito, kaya isasama kita. Hindi ako pumunta dito. Nandito lang ako sa labas. Sumisigaw ka, ginagawa lang namin trabaho namin. Nagawa ko na yon. Ginagawa lang namin ang trabaho namin, pumunta ka sa ospital, salamat para mapabilis natin ito. Bigla ka na lang nanuntok para sa katuwaan. Kakapanood ko lang ng video. Tigilan mo na, may ebidensya na nanuntok ka. Kaya nakaposas ka sa police car ngayon.
Kung may masamang mangyari sa taong ito, magiging felonious assault yan. Kitang-kita ko sa camera na sinaktan ninyo siya. Yan ang kaso ninyo. Naiintindihan mo ba? Akala mo may ginawa ko? Alam ko. Kilala kita. Wala akong pake. Alam kong ikaw ang nanuntok. Kung ginakin matukoy ang iba, ikaw ang natukoy ko. Kita ka sa video na nanununtok at basag ang mukha ng lalaking yon. Wala akong masasabi. Kaya may karapatan kang manahimik. Makukulong ka ngayong gabi. Panurin ang video. 4 na lalaking umatake sa kanya. Iiwan ko bisikleta ko dito. Pwede mo bantayan para walang pubuka? Wala akong dadalhin. Hindi ako responsable sa bisikleta mo. Tanumin mo yung trabahador kung pwede niyang bantayan. May iba pa akong gagawin. May iba pa akong tawag na pupuntahan. Habang pinapanood namin ang camera footage, bumalik sa lugar yung 2 babaeng nakita mong nananakit. Nasa kustodiya na sila at nakasuhan ng pananakit. Ilalagay ko na lang na hindi kilala ang ibang lalaking kasali, pero may malinaw akong deskripsyon ng itsura nila. Sana magpunta siya sa ospital para malaman ang tindi ng mga sugat niya. At kakausapin siya ng isang detektiv at maaaring umakyat ang kaso sa felony at siya ay biktima ng pananakit. Ngayon, kaso ng pananakit lang ito at lilipat na tayo. Itigil ang sasakyan dito mula kay Hiponis Starson, Pulina. Gumawa ka ng mabilis na liko pa kaliwa para makuha natin sa screen. Nasa Circle K ito sa South San Guru sa North Main. Papel ang plaka, Dodge Challenger. Oras na ni Pocket Pottery. $200 na siyang. 1080 ako. 1080 ako. North Main, papuntang Somerville. Magandang agwat mo sa akin. 26 westbound, 26 westbound. Sigil 26 sa rampa. Heto na, titigil na tayo pare. Oo, kailangan mo lumabas sa bintana. Isa pa, ayos lang ako. Patayin mo ang kotse! Patayin mo ang kotse! Draver! Gamit ang kaliwang kamay mo! Buksan mo ang pinto! Lumabas ka ng dahan-dahan. Kumarap ka palayo sa akin, maglakad kang paatras. May kotse ako medyo magasang. Yep. I got right side. Neon. Take him left. Keep walking back. Hands behind your back. Bring him back. Pwedeng pasahero, bumaba na. May sanggol sa loob ng kotse. Anak mong babae ang nasa kotse. Sige, bumalik ka na sa akin. May dala ka bang armas? Sige, hawakan mo ang sanggol. Sige, bumalik ka na. Ibahagi ang mga anak mong magpahinga sila, magpalit ng episode, ilagay sa kotse. Salamat. 2-4 nabuksan mo ang channel. 2-4 tayo, may 4 hanggang 10. Konting habulan ng stroller, mga 1.5 milyo lang. Siguro, nag-desisyon siyang huminto. At sigurado akong, ang dahilan kung bakit siya huminto ay dahil may maliit na batang 2 taong gulang sa likurang upuan. Kaya inspeksyonin na natin ang kotse ngayon. Sigurado makukulong siya. At aalamin pa natin ang iba pang mga kaso ngayon. Sigurado makukulong siya dahil sa kupas na ilaw ng kotse. At saka natin aalamin ang iba pang mga kaso. Hanapin ang kotse na ito. Hindi ko alam sa bakuran. Iba pa sa bakuran. Hindi ko nilalagay sa bakuran. Yun ang magiging unang dahilan. Sabi ng driver, tumakbo siya dahil may warrant siya. Ayos. Sige. Gusto niyo ba akong kausapin ngayong gabi tungkol sa insidenteng ito?
Kailangan ko ng oo o hindi. Hindi. Paano naman ikaw? Hindi. Paano naman kayo, Ginoo? Sige, hindi. Ako na ang susunod. Umalis ka. Umalis ka. Ang apelyido ko ay Magiging. Right here. Sa totoo lang, hindi ko isasama ang isang sanggol sa kotse kapag tumatakbo kayo mula sa mga pulis. Pwede ko namin isama? Babe, kailangan mong maging matalino. Nagpositibo sa ecstasy ang nakita sa likod ng sasakyan. At may konting damo rin doon. Makukulong ang driver ngayong gabi dahil sa pagtaka sa pulis, pagdadala ng ecstasy, at paglalagay sa bata sa panganib. Bibigyan din siya ng tiket. Di talaga katanggap-tanggap ang ayos ng bata sa sasakyan. Siya ang may responsibilidad sa bata kaya bibigyan siya ng tiket. Pero ang lalaki ay makukulong ngayong gabi. Yung dalawa ay palalayain at papayagang umalis. Itigil ang sasakyan dito dahil sa puting ilaw sa likod. May 3 sakay din ito. Naghabol ako ng sasakyan sa Ragsdale. Maaring tinanggal na. Sige, sa Ragsdale. Sandali, bigyan mo ako ng channel at ipadala sa ibang lugar. Sa Kame. PBR, meron na ako. Zion, ibaba ang kamay mo. Sabi ko, Sinusubukan ko naman. Lapa! Wala akong ginawa! Tigilan mo! Dapa! Wala akong ginawa! Wala akong ginawa! Nasa labas ako ng kotse! Wala akong ginawa! Hindi akin yan! Hindi akin yan! Wala po akong ginawa, sir! Wala po akong ginawa! Wala akong ginawa, Twin! Wala akong ginawa! Umupo ka dyan! Zion, tama na! Wow! Bakit nyo ginagawa to? Sana na! Twin! Kambal, huwag na lang! May tumakbo akong isa sa bahay. 2 pang wala sa posas. Pwede bang makahingi ng unit? Sinabi ko to, tol. Bakit yung ginagawa to para sa akin? Tumakbo ka kasi may baril ka, no? Anay! Gaduhin na naman natin yun. Oh, to! Hindi ko pa to, no? Uy, wag kang umupo. Sige na, tol. Hindi akin yan, tol. Anong ibig mong sabihin na hindi yo? Nasa pantalon mo yan. Hindi akin yan. Sige na, tol. Huwag mo akong ganyanin. Zion, tama na. Tama na. Alam mong bawal kang magdala ng baril. Opo. Hinaharas ka. Hindi ko alam kung sinong nasa kotse. Tumahimik ka. Bakit ka nagmamaneo na parang gago? Tigil! Malapit na akong makulong! Tara na, Twin! Tawagan mo ang tatay ko. Wala akong telepono, pare. Pwede kong kunin telepono ko dyan. Hindi, pwede kong kunin telepono ko. Sam! Nasa loob ng bahay ang telepono mo, Twin! Hindi ako makatayo. Hindi. Alam mo to, Twin. Sinabi ko na to, Twin! Bakit niyo ako ginaganito? Anong sinasabi mo? Bakit ka namin ginaganito? Hindi ako, pati siya, ganun din. Inaaway mo yan! Pare, wala naman kami ginawa. Hindi bakit kayo tumatakbo? Sige. Gusto niyo bang makulong dahil sa ingay at gulo? Kambal! Mas mabuting kumalma ka. Kambal! Tol! Malapit na akong makulong! Tawagan si tatay! Hindi ako! Kambal, sinasabi sa'yo. Hindi ako yan! Alam mo ang kalokohan na to? Alam po ang pinagdadaanan ko! Hindi ako, Kambal.
Ang weird na kalokohan na yan, tol. Nakapaltalon pa ako. Wala naman akong ginawa. Oh, tol. Wala akong ginawa. Kambal! O, tol. Wala sa bahay ang tatay ko. Pwede mo bang tawagan ng tatay ko? Pakiusap, tol! Wala naman talaga akong ginawa! Mahal ko kayo, mga tol, blow! Hindi ako yan, twins! Ito, ang Jameson ko! Buksan mo ang kotse mo para sa akin. Kaya makukulong ako. Malamang nga. Oh! Bro, paano ka tatakbo pa uwi sa bahay mo tapos susubukan mong pumasok sa pinto mo? Eh, kilala naman kita. Alam mo kung sino ako? Hindi akin yung baril na yon. Hindi akin yung baril na yon, tol. Paano hindi mo baril yon kung nakasiksik sa pantalon mo? Dalhin mo na lang sa loob ng bahay. Aha, baril niya yan. Ilagay mo, ilagay mo! Ilagay mo. ...101 sa Clear Channel. May dapat nakakakilala sa kanya. Siya si Zion. Mahilig siyang manloob ng kotse, magnakaw ng baril, at miyembro siya ng gang. Kaya, at ito ang bahay na hinalugog namin sa bahay niya. At nauwa namin ang 19 na baril noong nakaraan. At 67 doon ay ninakaw. Nung makita ko siyang gumaba, agad kong alam kung sino siya. Kaya hindi na ako nagulat na may baril siya. Sa palagay ko, kapadidyat ito sa taas. May isang tao na tumakas mula sa isang traffic stop. Lumabas na kilala siya ni Teniente Blanding. Hindi siya dapat nagdadala ng mga armas. May baril siya sa pantalon at ito ang dalawa pang nasa sasakyan. Ang pangit ng upuan na to. Me! Intindihin mo na lang tayo, ayos? Rap, rap, rap. Paul Simmons, kasali ka sa taekwondo? Bumalik ako dito ng ganito. Mas matindi pa to. Sige, Tom. Malamang dalawa ang sigurado. Malamang may dalawa sigurado. Kailangan ko lang tapusin ang paghahanap. Si Zion naman, nasa likod o harap na upuan ng pasahero. Kilala ko siya dahil nakainkwentro na niya siya dati at sinubukan niyang pumasok na may AR. Oy. Bantayan mo lang ang baril doon para sa akin. I-unlock mo agad ang kotse mo kasi sinisipa niya ang bintana. Tigil. Hindi akin yan. Wala akong pakialam. Tigil. Imbestigahan ang driver. Kanya yon. Tigil. Sige, kailangan ko ng tubig. Pakiusap. Pakiusap, to? Pakiusap, tol! Ang pagsipa sa bintana ay hindi ganoon. Diyos ko, bakit niya ito ginawa sa akin, Tom? Dahil, Diyos ko, Diyos ko, bro! Tigilan mo ang pagsipa sa bintana. Pwede ba akong umupo sa sahig? Hindi. Umupo ka at manahimik. Matanda ka na kaya umasta ka ng ganon. Sige. Pwede bang makahingi ng tubig, pakiusap? Kapag tapos na ako. Kukunin ko na lang siguro ang natitirang MJ. Illegal na pagdadala, kaya. Ha? Durag lang! Nasa harap pa rin yung bag na yon. Nasa harap pa rin yung bag na yon. Meron isa! Wala namang laman. Yung nandyan, wala namang laman yon?
Hindi. Nakita ko siya nawala ng malay. Sige. May nipin yon. Ngipin? Kaya sa ngayon, malinis ng record ng mga baril. Si Ginong Zan, ang main suspect ko, walang warrant. Hindi ko alam kung bakit sila biglang umalis ng ganun o kung bakit nagdesisyon si Zan na tumakbo papunta sa bahay. Alam ko na may mga bond restriction siya, kaya kapag dinala siya sa kulungan ngayong gabi, malamang na hindi matutuwa ang hukom. Pero ang tanging bagay na nakita namin bukod sa baril, ay kaunting damo lang. Kaya yung driver at yung tao nasa likod ng kotse ko lang ang malamang nadadalhing ngayong gabi. Kasi sigurado akong hindi siya dapat may hawak na baril na yon. Sige, sasama ka sa kulungan kasama ang kapatid mo. Binasa mo na sa kanyang mga karapatan niya, di ba? Kanino ang damong ito? Kanino ang damong ito? Kaninang damong ito? Akin yan. Sige. Hello, ano? May nagsabi ba na pwede kang tumayo? Pwede di kang umupo. Maupo ka ng maayos. Ikukulong mo ako dahil lang doon? Hindi, bro. Nakuha mo rin ba ang impormasyon niya? Meron ka ba niyan? Ay, hindi pwede to. Tanggalin mo na lang. Kung gagawa ka ng kalokohan, babalik din yan sa'yo. Na yun, biyahe na papuntang kulungan. Hindi mo siya pwedeng i-refer. Baka may siya palayo sa Banton. Sige. Makinig ka? Tandaan mo. Ang dalawang lalaking ito ay nakakulong ngayon. Ilalagay ko ang kanyang impormasyon. Yung sa kanya, D. something Canard. Di ko matandaan yun. S2 check. Tulad ng nakita natin sa eksenang yon, lumabas na ang record ng baril. Legal ito, pero inaresto siya dahil hindi siya huminto sa mga pulis at sa simpleng pagmamay-ari ng marijuana. Inaresto ang lalaking nakaitim na hoodie dahil sa pagmamay-ari ng marijuana habang pinalaya ng walang kaso ang pasaherong nakapulang hoodie. Sige. Ayon sa ulat, may nagpaputok ng baril. White hoodie. Na-update na ang iyong insidente. Putik, tatakas na siya, Ryan. Tatakas ba siya? Uy, pumarada ka sa mattress firm. Uy, pumaparada na ako sa mattress firm. Nakita ko na yung gray na Malibu na yon na may 4 na sakay. Uy, ano nangyayari? Kumusta ka? May ID ka ba? Nasa bahay ko ba? Nasa kotse ng tropa ko. Iniintay niya ako. Ano yan sa damit mo? Huwag galawin, akin yan. Akin yan. Huwag kang gagalaw. Hindi ako gagalaw. Nandiyan ang telepono ko. Akin yan. Sige, huwag kang gagalaw. Nag-awit. Naiintindihan ko yan. Pwede mo bang kunin ang telepono ko? Wag. Friday, arestuin mo ako, please. Palpak. Sundan ng kulay abong kotse. Sundan ng kulay abong kotse. Under na ang kulay abong kotse. Sige, lumiko ka. Okay, etong kotse dito. Lalabas na ito mula sa battlefield. Hindi ko alam. Tawagan mo si Taylor. Nilagay lang nila ako dito kahit wala akong ginawa. Akin yan. Wala akong mali sa baril. Legal yan. Oo, yan mismo, oo. Legal ang baril, wala kang mali. Pwede mo naman tingnan. Pero legal naman talaga. Wala naman akong ginawang masama. Nangyari lang yun, sinusubukan ko lang bumalik sa kotse. Naghihintay ako sa kaibigan ko. Pwede mo bang kunin? Ayoko mahulog yon at alam mo na kung ano mangyayari. Pasensya na, pwede mo bang kunin itong tawag sa telepono? Salamat.
Pero gusto ko lang sabihin na wala akong kinalaman sa nangyayari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pinitiyak ko lang na malinis at ligtas ako. Wala akong dala o anumang bagay sa akin. Iyan ang pangalan. Ha? Hindi ko alam kung alam nila, pero dyan mismo. Ha? Dyan, sa susunod na liko, itinuturo nila. Parang lahat dumadaan na lang. Paumanhin. Sir, nakita niyo ako sa park. Wala akong kinalaman dito. Nasa garahe sila. Gumagalaw sila sa garahe. Sige. Kaya nakita mo na may isa pang police car na sumunod sa gray na sasakyan na tumakas mula sa lugar na yon. Dapat makakuha tayo agad ng update tungkol dyan. Posibleng umabot tayo ron. Tingnan natin. Yan ang tropa ko. Siyang nakatoka sa kalsadang yan kasama si... Ito pagkatapos ng patalastas. Mataman, tao o ari-arian. Saan niya nakuha ang lintik na bala niya? Ayos lang. Huhuliin ko siya. Si Teniente Blanding ang unang nakatanggap ng tawag sa putok ng baril at nilapitan ng ilang tao. Hawak ng taong ito. May isang grupo na tumakas sakay ng isang kulay abong kotse at sinundan sila ng isa pang sasakyan ng pulis. Kaya sabi ko, kailangan nating... Highway Patrol 367. Sandali lang. 10-4, 667. Meron tayo. May tawag tayo. May natanggap kaming tawag tungkol sa putok ng baril. At habang kumapasok ang tawag, nakita ko na agad ang lugar ng insidente. May guwardiya kami sa labas at sila ang nagturo sa taong ito. Nakita ko siyang naglalakad papunta sa bakanteng paradahan sa katabi. At habang kinakausap namin siya, may sinabi sila tungkol sa isang kulay abong malibu na siyang sinakyan ng taong kausap niya. Kaya nakuha ng ibang unit sa main road ang sasakyang yon. Pagkaalis nila, nagkaroon agad ng habulan ng sasakyan at napahinto namin yung kotse. Kaya lahat ng tao sa loob ng sasakyan na yon ay nadetain na ngayon. Na yung naditain na lahat, inaalam namin kung ano at saan talaga naganap ang pamamaril. Kukuha kami ng magandang balita at aalamin kung saan talaga ito naganap. Oo, ayos lang ako. Kaya, ayun. Wow, sige. Kaya nauwi ito sa pit maneuver at hinuli nila lahat ng tao. Hindi lang basta may pundi yung ilaw, may mga putok pa ng baril. Kaya ang tanong, ano nga ba ang nangyari? Nakita mo naman na desisyon kailangan niyang gawin, di ba? Hindi niya iiwan yung taong may baril para habulin ang sasakyan. Kaya tatawag siya sa ibang unit. Oy, kayo nang bahala sa tumatakas na sasakyan. Hawak ko na yung nahuli. Gumamit siya ng malinaw na paglalarawan para matukoy ng mga deputy ang sasakyan at mahuli ito. Sa ngayon, kinukuha namin ang mga ebidensya sa lugar ng insidente. Kakakuha lang din namin ng abiso mula sa isa sa mga lokal na ospital na may dumating na tao na may tama ng bala. May isa kaming investigador na papunta doon para alamin kung may kinalaman sila na malamang ay totoo nga. Sige, tuloy mo. Kaya may dugo tayo dito. At pasensya na. Kaya oo, meron tayong mga piraso ng baril, magasin, mga basyo ng bala, mga projectile, dugo, kaya lahat-lahat na. Kaya sinusubukan naming alamin, gaya ng sinabi ko, magulo talaga ang eksena. At sinusubukan naming intindihin kung ano ang nangyayari ngayon. Kaya sana ay ma-resolve ito. Pero titingnan natin, patuloy kami nakakakita ng mas maraming bagay. Nasaan na yung bag ng basyo ng bala? Pahingi niyan, marami pa. Nasa harap dyan.
Patapusin ko muna ang pag-aasikaso sa mga basyo ng bala. Sa Richland County, South Carolina, nakatanggap si Teniente Chris Blanding ng tawag ukol sa putukan sa labas ng isang bowling alley. Pagdating ni Teniente Blanding, sinabi ng isang gwardiya sa kanya na may isang binatang naglalakad sa parking lot na may dalang baril. Ngayon, nahuli na ang taong yon. Habang mayayari yon, may nakausap siyang sumakay sa gray na Chevy Malibu at agad umalis ang sasakyan. Sa kabutihang palad, malapit lang si Detron Washington, isang canine specialist, at makakasama natin siya live ngayong gabi. Sinubukan niyang pahintuin ang driver, ngunit hindi ito huminto. May dashcam footage na tayo ng habulan. Sinundan ni Canine Specialist Washington ang Chevy Malibu ng halos 4 na milya. Kasama niya si Canine Sunny sa kotse sakaling may tumalon palabas. Sa huli, boom! Nagsagawa ng pit maneuver ang opisyal. Inaresto ang driver sa loob ng kotse. Nakakita sila ng baril at ilang bote ng alak. Yun lang. Nakilala ang lahat ng sakay ng sasakyan. Inaresto ang driver at kinasuhan ng reckless driving at hindi paghinto sa blue lights at sirena. Ininterview ng mga investigador ang biktima ng pamamaril sa ospital kung saan siya dinala. Tinamaan siya ng bala sa bowling alley. Iniimbestigahan pa ng Criminal Investigations Division ang pamamaril at sinasabing inaasahang madagdagan pa ang mga kaso. Siya nga pala ang person of interest sa parking lot na na-detain, pinalaya rin siya kalaunan kahit na ang kanyang baril ay kinumpiska bilang posibleng ebidensya. Ililipat natin ang trabaho para matutukan na dead baby. Ano yun? Oo. Para sumisigaw ka ba ng kung ano? Hindi. Makikita ka niya. Ah, sige. Ikaw ba yung lalaki na yun? Oo. Sa atin ako, nagtatrabaho. Sige, ayos. Nice. Kakakuha ko lang ng kotse. Kakakuha mo lang ba nito? Oo. Sige. Kagagaling ko lang sa abroad at ginulat niya talaga ako. Maliwanag yung ilaw. May illegal ba sa sasakyan o sinumang may kinalaman sa namang illegal? Tulad ng narkotiko, droga, bomba, granada? O anumang katulad nun? Okay lang ba na silipin ko? Oo. Wala kang pakialam. Ang galing. Wala ka bang dala kahit anong sandata? Ikaw, meron ba? Sige, umarap ka lang dyan. Sandali lang, ibababa lang kita. Kung gusto mong bumalik dito, Umupo ka lang sa bumper dyan. Hindi. Oo, sa tingin ko, yun ang palaga meron sila. Cellphone. Salatmat. Inumin mo na? May maganda bang balita? Naintindihan ko. Anim yun. Talaga ba? Anim yun. Takahuli lang sa kanya dahil sa pagbebenta ng cocaine. Sana hindi. Nung Hunyo. Sige. Meron din ba sa likod na upuan, Terry? Pakicheck mo nga para sa amin. Hindi, pakicheck mo yon. Ano yon? Ay, Diyos ko. Anong ginagawa mo? Ito ang mga paa ko. Ano yan? Bakit mo tinitingnan? Lulunukin ko na lang kasi hindi ko alam. May kinuha ka sa bulsa, tapos isinubo mo agad habang nakaupo ka lang. Oo, tama ka. Isipin mo yon, bro. Tama ka. Alam mo, may nauhulog ka pa. Ibig ko sabihin, parang kakaiba ang kinikilos mo. Hindi.
Alam mo, ibig kong sabihin, nagulat ako. Talaga? Sa dami ng mga sasakyan dito, parang malaya ka ba? Nakapasok ka ba dito? Oo. Sa tingin ko, hindi ka kriminal, pero may kaso ka pa ng kokaina. Tama? Magkano ang pera? Iyan ang sinabi mo agad kahit hindi pa tayo magkakilala. Salamat, $20. Sandali, hindi. Yung $100 sa ibabaw lang ang natatanging perang papel na $100 dyan. $5 ang natira. Yung isa, may 50 at 20. Siguro mga ilang libo. Sige. Wala akong nahanap sa pag-inspeksyon ng sasakyan. Dati na siya may kaso ng trafficking at cocaine. Pumayag silang masuri ang sasakyan. Sabi niya kilala niya ang isang tindahan dito at kaya may pera siya sa upuan. Tumanggi siyang ipasuri ang bulsa at wala rin akong dahilan para halugugin ito. Babalikan ko impormasyon at record niya tapos palalayain na siya. Sige, tuloy. Wala silang nahanap na droga. Dati siya may kasong pagdadala ng cocaine, parang ganon. Ano yon? Ano yon? Pera ko yan. Hindi. Yung bag, yung transparent na bag. Ano yon? Kokaina yan. Ilagay mo mga kamay mo sa likod. Tigil. Makisama ka na lang. Hinugot mo yan sa harap ko. Pare, hindi ako gumalaw. Ano yan? Kokaina? Mukhang kokaina. Hinugot mo mula sa bulsa mo at nagtanong kung pwede kang manigarilyo. Sabi ko, sige. Bigla kang naglabas ng supot ng kokaina. May pera ako, pare. Pero may kokaina ka rin naman. Anong laman ng bulsa mo? Nasa iyo ba ang bag? Sige. Pare, anong ginagawa mo, tol? Ikaw ang gumagawa niyan, hindi ako. Ayun na, may extra ka bang pares ng guantes dyan? May dala kang kokaina. Teka lang, tingnan mo yan. May cocaine ka. Inilabas mo yon at ayaw mo halugugin ko, kaya nire-respeto namin. Nagtanong ka kung pwede kang manigarilyo, tapos kinuha mo ang bag ng cocaine sa bulsa mo. Anong gusto mong gawin ko? Ibalik ko ba? Pare, sige na naman pare. May isa pang bag ng kokaina dito. Kakakuha ko lang ito sa bulsa mo. Sige na. Sige na, tol. Sige na. Tignan mo. Kakakat ko lang, madali lang yan, pare. Sige na. Oh, grabe, pare. May isa pang bag dyan, tapos na ako maghanap, aatras na ako. Nagiging mas malala na ito para sa'yo. Hayaan ko na lang sa'yo. Huwag mo hawakan yan. Huwag mong hawakan yan. Umalis na tayo dito. Umalis na tayo. Gaano karaming kokaina pa ang meron ka? Marami. Lahat. Marami. Sa tingin ko, kukunin ko ito, pare. Ganito, pakinggan mo. Kakapkapan ka namin. Pag nakuha at nakita lahat, sisindihan ko sigarilyo mo para sa'yo. Ayos ba? Sige, sisindihan ko pa rin. Sisindihan ko pa rin yun para sa'yo. Sige. Nakadroga ka ba ngayon? Akala mo ba nakadroga ako ngayon? Utangin na, naglabas ka ng bag ng kokaina mula sa bulsa mo. Makinig ka. Makinig ka. Sige, sabihin mo ang gusto mo. Pero ginawa mo yan. Di ko sinasabi yun. Yun ang nangyari. Pare. Bakit tinangay yun ng hangin? Okay, papasok ko to sa loob. Siguro. Ay grabe, wala namang dahilan. Ilalagay ko lang ito dito para hindi liparin ng hangin. Marami pa siyang kukunin sa 10-15. Pwede ba akong humingi ng cage car? Heto. Hawakan mo yan, pero para diliparin, kukunin din namin yan mamaya. Ayos ba? Titingnan ko rin ang sapatos na yan. Isa lang ang tsinelas niya. Kumarap ka sa kabila. Kukuha ko ng bag sa kotse ko. Inalis ko ito sa upuan sa harap dahil nililipad ng hangin. Okay lang, ako na bahala sa mga gamit dito. Hindi pare, relax lang. Relax ka lang, tol. Pagkatapos, siyasatin ang sasakyan. Siguro. Nakataya dito ang sheriff at naninigarilyo yung lalaki.
Habang kumukuha siya ng sigarilyo, nailabas din niya ang tinatago niyang bag ng cocaine. Sa karagdagang pagsisiyasat, nakakuha pa kami ng mga bag ng cocaine sa mga bulsa niya. Marami pa akong sigarilyong masasindihan pagkatapos natin dito. Kaya meron kang. Si Gary Leo at CBD. Sige. Parang ngipin lang. Oo. Ngipin ng aso. Huwag iwawala ang kanyang Invisalign. Oo. Ay, grabe. Sige, wala kang tinatago sa pantalon mo kaya di ka mapakali. Oo, diretso pa baba. O may nakasiksik dun sa taas. Oo, tingnan natin. Meron ka bang nakalagay sa pantalon mo? Mahahanap din yan kahit anong mangyari. Sabihin mo na ngayon o dadami pa kaso mo sa kulungan. Pili ka. Kung ginawa mo pare, maging tapat ka lang. May isa pang kasong kriminal pagdating mo sa kulungan. Naiintindihan mo yan, di ba? Oo. Sa palagay ko, lagpas na tayo sa pagiging tapat, di ba? Para sa akin, lagpas na tayo doon. Gets kita. Hindi ko... Sige. Gigisingin mo ako para sa akin. Pwede mo bang alisin yung maliit na itim na sapatos? Isuot natin ulit ito, sabay sa dibdib. Sige, gawin na natin. Humarap ka at sumandal sa kotse. Hindi ko masisiguro na di ka matutumba. Sige. Bakit kailangan mong bumaba ng ganito? Ayaw namin mapunta ka sa trapiko at mabangga ng sasakyan. Nasa pangangalaga ka namin. 3, 2, 1, 2, 1. Bago natin kunin ito para sa lahat ng ari-ariya niya. Kaka-aresto lang siya nitong Hunyo dahil sa cocaine. Pinagmamasdan lang namin siya sa pagitan ng taniman ng kape at karatula. Gusto sanang manigarilyo ni Sheriff pero nahila rin niya ang supot ng cocaine kasabay ng sigarilyo. Kaya hinila niya ang sigarilyo mula sa itaas. Kailangan niya kumuha ng lighter. Kaya sabi ko, sige, kunin mo ang lighter mo. Nang inilabas niya ang lighter niya, may supot ng cocaine sa bulsa niya. Para lang ito sa ari-arian. Itatapon ng cocaine sa tubig. Susubukan ko ulit. Anong laman ng pantalon mo? Wala. Kukunin natin yan kahit anong mangyari. May nararamdaman ka ba dyan sa loob? O pinaikot-ikot mo lang ba? Sige, dadalhin natin siya sa kulungan. Pare, hinawakan mo ako sa taas. Patay, pare. Ano bang inaasahan mo sa akin? Maaring ito na ang isa sa mga pinakatangang paraan para mahuli na nakita natin sa Control Live. Para sa isang lalaki na may nakabinbing kaso ng pagpuslit ng cocaine, akala ko dati na yon. Nakabinbin pa pala. Hindi pa tapos. Hindi ka paniwala. Malawak nating ibig ko sabihin. Sa tingin ko sa puntong ito, bakit hindi? Akin ang gamit dito. Kukunin mo ba? Kanang braso. Pera, pitaka, nahulog. Sige. Nahulog. Gaano katagal na sa'yo ang kotse? Kano mo binili ang kotse? Dito mismo. Kaninong kotse ito? Ipinagmamaneho ko ang bata. Kanino ang kotse? Anak kong lalaki. Kanino naman nakapangalan ito? Anak niya, pero pangalan ko ang gamit. Nasa pangalan mo ito. Siya si King Mana. Nagulat ako. Sige, sorpresa! Dadaling ka namin sa kotse. Umupo ka dyan. Aalamin namin kung kailan kayo poproseso. Sir? Sige, gusto mo ba siyang samahan doon? Ilalagay ko yan para sa iyo mamaya. Okay? Tulad na lagi naming sinasabi, kapag ginamit ang sasakyan sa krimen at mapapatunayan, lalagyan din ng seized sa gilid ng sasakyan, gaya ng sa Scat Pack. Kasya siguro, aso sa likod niyan. Ayan na! 12 gramo. Pangalan ba niya yon? Nasa mga signal ito. Sige. Pero hindi ito nakarehistro, kundi pangalan ng anak. Paano ang pangalan ng tindahan? Narito ang update mula sa St. Lucie County, Florida, kung saan pinahinto ni Deputy Jonathan Shalar at Sheriff Keith Pearson ang isang Mercedes-Benz G-Wagon sa traffic stop. Unang beses itong nangyari sa palabas na ito. Siyempre, ang mga bago ay umaabot ng higit sa $200,000. Si Rizzo ay may higit pa sa isa. Kasama natin ngayon si Sheriff Keith Pearson. Sheriff, welcome back. Mukhang nagulat ka talaga habang nangyayari ito. Alam mo, hindi na ako nagugulat ngayon, lalo na sa kabobohan ng mga kriminal.
Anong alam natin sa taong to? Alam nating may dati siyang kaso sa trafficking ng cocaine at nakaharap niya ulit ang mga deputy. Nakita niya mismo, may dala na naman siyang cocaine. Anong ibig sabihin nito? Kinuha namin ang sasakyan niya na ngayon ay nasa evidence compound para sa forfeiture process. Yun din ang tanong ko. Kukumpiskahin niyo na ba agad ang sasakyan? Oh, sigurado. Pinoproseso na rin namin ito kasama ang pera nakuha sa kanya. Ginamit ito sa krimen. Wow, gagamitin niyo na agad yung sasakyan para maglibot? Malaki ang chance ang mangyari yun. Nung huli nating kasama si Sheriff, may maganda siyang kotse sa likod na may nakalagay na seized vehicle. Mas maganda pa ang kotse na ito. Magandang kwento yan. Kainggitan yan ng ibang departamento sa lugar. Sige, Sheriff. Masaya akong makita ka ulit. Salamat sa pagbabalik.